Magkapatid na bulaklak. Gwapo, medyo nababagot kami ngayon ng aking kapatid. Pwede ba tayong maglaro ng isang laro? Anong laro ang gusto ninyo? Dragon Fong Master. Ang iyong posisyon bilang number 1 special agent sa mundo. Dapat nang palitan, DEBA? Sino kayo? Red Charm Twin Vines, kayo ay mga tauhan ng Underground Emperor. Ngayon lang ninyo nalala? Sayang. Noong nakaraan ay nakita sa aming ambush, pero ngayon umalis namin. Wala nang makakapigil sa aming Panginoon sa buong mundo. Sumugod habang wala ako. Anong Underground Emperor sa tingin ko? Mas mabuti pa ang isang daga. Naghahanap ng kamatayan. Mga hayop, pakawalan ninyo kami. Ang sabi-sabi, ang Dragon Fang Master ay sobrang baboy. Bakit ka handa? Pagiging baboy, sinadya kong ipakita ang isang kahinaan. Para mahuli ang mga taong may masamang balak. Ikaw. May isa pa akong bagay na hindi ko sinabi sa inyo. Ang token ng aking Panginoon. Hindi pa ninyo alam. Kagabi, ang Underground Emperor ay pinatay ko na. Ano? Ito, Tutuba, Dragon Fang Master, kung papatayin montag ako. Pakiusap, patawarin mo ang aking kapatid. Hindi. Ako ang patayin mo. Talaga bang palalayasin mo kami? Patay na ang Underground Emperor. Wala na kayong magagawa. Ako si Dragon Fang Master. Tapat sa salita. Kita namin ang aming Panginoon. Ano ang ibig sabihin nito? Ang Red Charm Twin Vines ay naglilingkod lamang sa pinakamalakas. Pinatay mo ang Underground Emperor, kaya ikaw na ang aming Panginoon. Ito ay 100 bilyong halaga ng ari-arian. Tanggapin mo po. Kulang ba ako sa pera? Ano lang kasi sali? Panginoon. Tama na. Medyo pagod na ako. Mauna na kayo. Sundin ang utos ng Panginoon. Yang Master Chu, ito ay malakas na kamo mula India. Pamasakop mo si Luo Qinyan ngayong gabi. Ngayong gabi, walang magiging problema. Di ba? Huwag kang mag-alala. Nilagyan ko na ng pampagana ang kanyang pabango. Kapag nahanginan pagbaba ng sasakyan, agad itong magkakabisa. Number Siyam, narito na ang aking kwarto. Sino ka? Gago. Sino ka? Lumabas ka sa kwarto ko. O kaya tatawag ako ng pulis. Kagabi, ikaw ang nagtulak sa akin sa kama. Ano? Ayaw mong panagutan? Bastos ka. Hanggang ngayon, ikaw pa ang may ganang magsalita. Sigurado ka ba na ang Crown Room 6 ay sayo? Room 6. Ang office suite ko ay room Siyam, hindi ba? Kagabi, habang naghubad ka, itinulak mo ako sa kama. Nadroga ako. Chuyan. Siguro ikaw ang lalaking ito. Narito ang 1,000,000. Huwag mong sasabihin kanino man ang nangyari kagabi. Una kong beses ito. Bakit? Lumabas ka na agad. Walang kwenta. Talagang pagkatapos gamitin, hindi mo na ako kilala. Palibhasa, isa kang basurero. Mula ngayon, akin ka na. Tawagin mo ako ng asawa. Layas. Isa ka palang basurero. Ang ganda mo pala. Boss Luwag, ang iyong pabango ay nilagyan ng droga ni Chuyan. Talaga siya. Samahan mo ako sa monitoring room para tingnan ang footage. Huwag mong sabihin, ang ingay ni Luo Qinyan talagang malandi. Ibigay mo sa akin ang footage kahapon. Hindi ko alam kung anong footage ang tinutukoy mo, Boss Lu. Huwag kang magunwari. Yung pinapanood ninyo kanina. Ah, pesensya na, Boss Lu. Binili na ni MR Chu ang footage. Malinaw na gustong niyang sirain ang ebidensya. Ibigay mo. O kaya tatawag ako ng pulis ngayon din. Sasabihin ko sa iyo, inalok na ako ni MR Chu na maging team leader sa kanilang pamilya. Anong kaapatan mo, Luo Qinyan, na utusan ako ngayon? Mga trader kayo. Tatawag ako ng pulis para arestuhin kayo. Arestuhin montag ako? Naniniwala ka, BA? Ipapadala ko ang clip na ito sa buong bansa. At tatawagin ko itong malibog na presidente, live na pagtawag. Hindi mo gagawin yon. Alam montag, BA, kung paano sumigaw si Boss Luo sa video? Ganito, BA? Ha ha ha. Alam montag, BA, paano tinawag ni Boss Luo sa video? Wow! Walang haya. Boss Luo, kakontakin ko na ang legal. Sigurado maubos ang yaman nila sa demanda. Sige, idemanda montag. Ipapaabot ko agad ito sa buong bansa para marinig ng mga tao ang tunog ni Boss Luo. Teka muna. Chuyan. Ikaw talaga. May ginawa ka sa aking pabango. Ginoong Chu, ang iyong lakas, talagang matigas at mataas. Pati numero ng pinto natanggal.
Ay nga ng baboy. Ako ba ang may gawa ng ingay kagabi? Hindi ikaf? Zeno kung hindi ikaf? Bakit Montag binanggit yan, Xinyan? May hindi pagkakaunawaan tayo. May sasabihin ako sa'yo sa ibang lugar. Walang hindi pagkakaunawaan. Hintayin mo ang subwena ng korte. Binigyan kita ng mukha, hindi mo ako pinatulog. Gagawin kong bankrupt ang pamilya Lu. Bankrupt? Dalhin na siya. Alis. Bitawan mo ako. Alis. Bitawan mo ako. Alis. Peter van Montag si Boss Luo. Ako SI Chuyen in True Corporation. Sino ang may lakas ng loob na makialam? Karapat dapat siyang parusahan. Alis. Bitawan mo ako. Boss Luo. Boss Luo. Ano ang nangyari? Bilisan Montag. Kinitnap si Boss Luo. Chuyan, hayop ka. Hindi ka ba ang number 1 na CE? Gagawin kong lahat ng tao sa lungsod. Makita kang ginagahasa. Gagawin kitang sunod sa aking mga paa. Pulad ng lungsod na ito. Gago ka, bitawan mo ako. Hayop ka. Ikaw, Sino ang nakakairitang sumira sa plano ko? si Lord Xinyan ay akin. Narinig mo ba? Lucin yan, akala mo ba ang isang bantay ay makakapigil sa akin? Kahit sino pa ang dumating, gagawin ko ang gusto ko sa'yo. Sabi ko na si Lord Xinyan ay aking nobya. Hoy, huwag kang magpanggap na bayani. Ano, hindi ka naniniwala? Ikaw ang hayop kagabi. Ang humalik sa aking babae. Ito ang tawag sa'yo, nagnakaw ka ng manok, nabawasan pa ang bigas. Luok Sinyan, kahit ano PA ang mangyari, akin ka. Alamin mo, ako ang nag-isang tagapagmana ng pamilya Chu. May lakas ka rin sa ako. Patay ka na. Isang palamunin lang. May magaling akong tatay. Tanga ka ba? Panaginip mo na lang na yumaman ka. Yan ang tatana, tanggapin Montag. Gusto ko lang suntukin ang mga plastik. Akala mo wala akong plano? Darating ang mga taga-kingbang, patay ka talaga. Linfeng, bilisan natin. Walang awa ang mga taga-kingbang. Huwag kang mahuli sa kanila. Huwag kang mag-alala. Hindi ko pinapansin ang maliit na kingbang. Sino ang walang kwentang humamak sa kingbang? Bro, ikaw ang gumawa nito? Ano ngayon? Maliit ka pa, ang yabang mo. Tol, tingnan natin kung paano ayusin ang asong ito. Linfeng, luhuran mo ako at dilaan ang sapatos ko. Baka bigyan kita ng pagkakataon. Bilisang Montag, lumuhod ka. Maliit na leader ang lakas ng loob mo. Ngayon lang kita papaamdam ng eroplano. Itapon Nuo Zua, Mgatol. Sino ang may lakas ng loob? Huli ang pagdating ko, patawarin mo ako. Okay lang. Ayoko lang madumihan ang kamay ko. Huli ang pagdating ko, patawarin mo ako. Okay lang, ayoko lang madumihan ang kamay ko. Yan lang ang tatlong tulong mo? Mukhang masaya ang gabi natin, mga tol. Mag, sorry ka kay Ilin ngayon din. Ang yabang mo, gwapa ka pa. Saan ka galing? Hindi nyo rin alam, wag na kayong mag-aksaya ng oras. Hoy, chicketing. Walang hindi nakakaalam sa kingbang dito sa lungsod. Kung mapasaya nyo ako ngayon, siguradong yayaman kayo. Libre lang yan, pero kung gusto nyo, kailangan nyo ng $100 milyong. Ang yabang mo, hindi mo alam kung saan ka lulugar. Anong kaya mo? Tol, kambal pala itong dalawa. Ngayon din, dito na tayo magparty. Hanggang sa tawagin niya akong Panginoon. Pagkatapos, palitan natin. Hindi pa ako nakakaranas ng ganito kasigla na party. Bigyan ko kayo ng 5 segundo para walang sinuman sa kanila ang makatayo. Sundin ang utos. Mga kapatid, gawin natin ng maayos. Hindi ba ako dapat laruin? Bakit hindi na kayo naglalaro? Mali ako. Ikaf, Zeno ka? Dragon Tooth Order. Si Chen Xiao daw, pinuno ng kinggang sa Haishi, ay sumalubong sa Dragon Tooth Order. Buti na lang may mata ka. Walang malay ang maliit na tao. Humihingi ng awa kay Ginoong Lin. Brother daw, tawagin mo ang lahat ng kinggang. Hindi ako naniniwalang hindi natin mapapatay ang mga ito. Kung gusto mong mamatay, huwag mo akong isama. Siguradong peke ito. Umalis ka diyan, walang malay sa buhay. Juyan, 1 minuto ang nakalipas. Hindi mo ba gusto pang dilaan ang sapatos ko? Ngayon, hindi ka na makatayo. Isang basura ka lang na umaasa sa babae. Babalikan ko ang lugar na ito ngayon. Papadilaan ko sa kanya ang sapatos ko hanggang makita ang anino. Ikaw, umalis ka. Dilan Montag, Dilan,
Dilan. Linfeng, hindi ko ito palalampasin. Hindi ako magiging tao kung hindi ko ito gagantihan. Linfeng, salamat sa iyo ngayon. Ano ba, asawa mo na ako? Ano ka ba? Natulog na tayo at inamin mo rin kanina. Yun. Yun ay dahil sa sitwasyon, hindi totoo. Wow, asawa, nasaktan mo ang puso ko. Hindi ako naniniwala. Hawakan mo, di ba? Lucy niyan, matagal nang itinakda ng aming pamilya. Ang kasal mo kay Young Master Chu, kung masira ito, ikaw ang magiging salarin ng Luo Group. Lola, hello. Ah, Ngayon, huwag na nating guluhin ang babaeng ito. tumigil ka. Hahaha. Magpakasal tayo. Ano? Bibigyan kita ng 1 milyon, tulungan mo akong maging presidente. Pagkatapos, magkahiwalay na tayo at hindi na magkikita. Ay, may nag-alok sa akin ng 100 bilyon. Hindi ako kumikibo, itong 1 milyon mo. Mahirap para sa akin. Isang maliit ka lang, 3,000 lang ang sweldo mo kada buwan. Konti na ba ito para sa iyo? May isang kondisyon ako. Kapag pumayag ka, sasang-ayon ako. Anong kondisyon? Halikan mo ako. Ikaw. Okay, may tatak ka na. Mula ngayon, akin ka na. Boss, may problema. Anong nangyari? Na-stop ang proyekto natin sa Chu Family. Naubos ang pondo, nagwelga ang mga trabahador. Pinagkubkob pa ang opisina natin. Si Chuyan talaga, ginamit ang posisyon para sa personal na galit. Luok Sinyan, maganda ka at pumunta sa Chu Family. Pagbibigyan kita ngayon, kung hindi, maghanda kang maging pulubi. Chuyan, hayop ka. Anong gagawin natin ngayon? Baka pwedeng ipagpaliban muna ang sahod ng mga trabahador. Hindi pwede. Walang dapat mawala sa sahod nila. Kunin na lahat ng pera ng kumpanya. Ibibigay ko sa mga trabahador. Ha? Gawin natin ang sinabi ni Linfeng. Opo. 30 milyon. Kulang pa ng 30 milyon. Manager Chen, may problema ba? Boss Lu, alam kong may problema ang Lu Group. Nakausap ko ang kaibigan ko sa bangko. Pwede tayong makahiram ng 30 milyon. Paano? Naubos na ang credit limit natin. Pero may paraan. Kaso, kailangan mong magsakripisyo. Ano sa presyo? Walang masyado. Samahan mo lang ako at ang kaibigan ko sa bangko. Sa isang laro pa sa 3. Ano? Nasa bingit na ng pagbagsak ang Luo Group. Ang 30 milyon lang ang makakapagligtas. Hindi mo ba nakikita, Boss Luo? Tikman natin ang isang babaeng boss. Bitawan mo ako. Sumunod ka na lang. Bitawan mo. Walang kwenta ka. Di ba ikaw sa puso? Lumabas ka. Linfeng, buti na lang dumating ka. Ikaw pala si Linfeng. Balita ka o. May kinakasamang binata si Boss Luo. Yun pala, isang aso lang pala. Ikaw ang aso na umaasa sa grupo ng Luo, paano? Nang-aapi sa may-ari. Hayop ka. Ang lakas ng loob mong sumagot sa akin. Naniniwala ka bang tatanggalin kita ngayon din? Ako ang presidente ng grupo ng Luo. Lumabas ka na ngayon din. Huwag kang magpakapal na mukha. Kung mawala ang 30 milyon na ito, tingnan natin kung ano ang gagawin mo. Hindi lang 30 milyon, kahit 30 bilyon. Kaya ko rin ito. Ziga. Maghihintay ako na magbangkarote ang grupo ng Luo. Kapag nagbenta ka na sa Red Light District, kahit 3,000 piso, ay hindi ko ibibigay kahit 300 piso. Peter Van Montag. Lumabas ka. Lumabas ka. Hintayin ninyo. Ngayon pati mga tauhan ko ay lumalaban na sa akin. Mukhang talagang malapit nang mawala ang grupo ng Luo. Sabi ko na nga ba, isang tawag lang ito. Bakit ayaw mong maniwala sa akin? Ikaw na maliit, kahit magtrabaho ka mula pa sa Dinastyang Tang ay hindi mo makikita ang ganyang halaga. Bakit ayaw mong maniwala, hay nako? Ang asawa mo ay may lihim na kakayahan, lahat ng bagay ay nasa loob. Huwag kang magsinungaling, kailangan kong mag-isip. Kung paano ililigtas ang grupo ng Luo. Ang Quan Shengtang, hindi ba't may utang sa atin ng 38 milyon? Sakto lang ito. Hindi pwede. Bakit hindi? Ang pagbabayad ng utang ay natural na batas. Huwag mong isipin na ang kaibigan mong si Hailey Ann ay makakapanakot sa kingbang. At makakalaban ang Quan Shengtang. Ano ang pinagmulan ng Quan Shengtang? Ang Quan Shengtang ay isang lihim na samahan sa lungsod ng Hai, na may koneksyon sa parehong legal at iligal na gawain. Walang nakakaalam kung sino ang pinuno nito. Ang 30 milyon na ito ay ang protection fee ng grupo ng Luo sa loob ng 5 taon, kaya huwag kang pupunta, naiintindihan mo. Mukhang nagmamalasakit ang asawa ko sa akin. Nang aasar ka na naman.
Ito ang punong tanggapan ng Quan Shengtang. Biaoj, kami sa Brotherhood ay handang sumunod sa iyo. Ikaw ay matalino, dahil sumapi ka na sa Quan Shengtang. Ang liderato sa ilalim ng lupa ng lungsod ng Hai. ISA iyo na. Salamat Biaoj, inumin mo ang tsa. Biaoj, uminom ka ng tsa. Sino ang walang malay? Ako ay mula sa grupo ng Luo. Hindi mo pa nakikita na ako ay abala? Ilagay mo ang handog dito at umalis ka. Umalis ka. Ako ang mula sa Luo Group, nandito para maningil ng utang. Sabihin mo sa boss mong si Lu, double ang protection fee sa susunod na taon. Hindi masarap ang tsa na to. Ano ka, Bea? May lakas ng loob kang inumin ang tsa ako? Ang Quan Shengtang ay may utang na 38 milyon sa Luo Group. Ano naman kung uminom ng tsa? Bastos ka. Iso kang pantay lang, wag kang feeling importante. Kahit si Lu Chinyan pa ang pumunta, tagapaglagay lang siya ng sa ako. Hindi pa ako nakakita ng taong may utang na ganito, kapal ang mukha. SA High City, ang Quan Shengtang ang hari. Sabihin mong si Boss Lu mismo ang pumunta rito. Mag-perform siya ng pole dance para sa akin. Kung maganda ang giling, baka sakali. Bigyan ko siya ng konting pabuya. Sa mundo na to, wala pang nakakapagbanta sa akin. Ikaf, 3 minuto para magbayad ka. ano pang hinihintay niyo? Zugot. Pwede ka na bang magbayad ngayon? Wala talaga akong pera. Kuya, lahat ng ito. Ari ng leader ng Quan Shengtang. Wala kaming lakas ng loob galawin kahit piso. Sino ba talaga ang leader nyo? Talagang hindi ko alam. Sa telepono lang kami nag-uusap. Ayaw mo pa ring magsabi ng totoo. Ang alam ko lang, ang apelido ng leader namin ay Hong. Dating hari sa ilalim ng lupa. Hay, nakita mo ba si Lin Feng? May importante akong sasabihin sa kanya. Lin Feng? Pumunta si Lin Feng sa Quan Shengtang para maningil ng utang. Ano? Kanina lang niya hinihingi sa akin ang address. Nako, bakit kasi nakialam si Lin Feng? Sa Quan Shengtang na iyan, Boss Luo, ang proposal kao kanina. Valid PA rin. Sana para sa kumpanya. Pag-isipan mo ng mabuti. panaginip mo iyan. Binabalaan kita. Ito na ang huling pagkakataon mo. Tumabi ka. Alam kong pinapunta mo si Lin Feng para maningil. Pero hindi mo ba naisip ang kapangyarihan ng Quan Shengtang? Walang mangyayari kay Lin Feng. Sigurado ako, si Lin Feng. Tuwid na papasok, patiwarik na lalabas. Wala ring mangyayari kahit tumunta ka ngayon. Baka lalo Montag lang ma-offend ang Quan Shengtang. Boss Luo, sa kasalukuyang estado ng kumpanya natin, talagang hindi na pwedeng magalit pa sa iba. Hindi, kahit humingi ng tulong pa ako. Hindi ko hahayaang may mangyari kay Lin Feng. Hindi ko alam kung ano ang nakita mo kay Lin Feng. Akala mo ba hindi ako kasing galing ng isang manager ng marketing department? Mas masahol pa ba ako sa isang walang kwenta? At mas malakas pa ang kakayahan ko sa kama kaysa sa trabaho. Anong ginagawa mo? Mabuti na lang wala si Lin Feng para makagulo. Punta tayo sa hotel para pag-usapan ng maayos ang 30 milyong utang. Ayusin ka o agad. Hindi ka natuto, ha? Lin Feng, okay ka lang. Okay lang ako. At pumayag na ang Quan Shengtang na bayaran ng utang. Dilat ang mga mata mo at tingnan mong mabuti. Ito talaga ang kontrata. Walang tatak sa kontratang ito. Nagluloko ka, Bea? Pirma lang talaga ang nandito. Lin Feng, hinuhulaan ko, niloloko mo ako. Huwag kang mag-alala, darating si Biaozi para magdala ng pera. Biaozi? Ang lakas ng loob mong tawagin ganyan, si Kuya Biao ng Quan Shengtang. Parang naghahanap ka ng sakit. Pinapahalagahan ko siya sa pagtawag ko sa kanyang Biaozi. Kung tatawagin ko siyang Kuya Biao, matatakot pa siyang sumagot. Magpanggap ka pa. Mukhang nagpasyal ka lang at ginaya ang pirma ni Kuya Biao. At ginaya mo lang ang pirma ni Kuya Biao. Mga taong mapangmata sa kapwa. Hindi mo pa rin maintindihan? Itong lalaking ito. Gusto lang magpakitang gila sa harap mo para may ligaw ka. Para mahikayat kang sumama sa kanya sa kama. Par-pareho lang ang mga lalaki. Kung sasama ka sa isa, mas mabuti pa sa akin. Mukhang naghahanap ka ng away. Boss Luo, may problema. Dumating si Kuya Biao kasama ang kanyang mga tao. Ano? Ano ba ang sinasabi ko? Nakilala ko na si Kuya Biao ng ilang beses. Naniniwala ako na bibigyan niya ako ng konting respeto. Basta, Umalis ka. huwag kang magmalaki. Kung hindi ako lalabas ngayon, hihintayin mong gibayin ang Luo Group. Lin Feng. Nasugatan Montag si Kuya Biao. Patay ka. Kuya Biao, kung may nagawa si Lin Feng na hindi mo nagustuhan, ako ang bahala sa lahat. Pakiusap, huwag mo siyang saktan. Lin Feng, lumuhod ka at humingi ng tawad. Lumuhod.
Ito. Kuya Biao. Pinapaluhod ko si Linfeng sa'yo. Kuya Biao, ano pa ang yuto zenyo? Sino ang pinapaluhod mo? Ginong Lin. Ginong Lin. Ito ang bank. Utang na 38 milyon sa Lu Group. Pakikuha po. Tumayo ka na. Pasensya na sa mga nagawa ko kay Ginong Lin. Gaya ng mga sinauna, magpapakumbaba ako. Saan ba? Oo, meron. Emga pat-pat. Boss Lu, ang laki ng utang ko sa'yo. Ito ay maliit na handog mula sa Quan Sheng Tang. Interest lang. Tanggapin mo na. Dalhin ang pera sa finance. Si. Alis. Alis na ako, paalam. Nakakas ka. Manager Chen, oras na para pag-usapan natin ang utang na ito. Anong utang ang pinag-usapan? Simula ngayon, tanggal ka na bilang sales manager. Kakaka, alam mo ba? 70% ng mga kliyente ng sales department ay nasa akin. Kapag umalis ako, babagsak ang Lu Group. Boss Luo, kung tatanggalin mo siya ngayon, walang papalit. Ako na. Bata, alam mo pa kung ano ang kliyente? Ang sinasabi ko ay hindi yung pagiging sunod-sunuran at tumatanggap ng mumurahing regalo, kundi yung sa simpleng salita lang, ay milyon-milyon na ang negosyo. Sa tingin ko, dahil sa mga tulad mong buhaya. Kaya bumabagsak ang proyekto ng Lu Group. Ninakaw mo ang malaking pera. Mula sa mga proyekto ng Lu Group. Gago ka! Maghahabol ako sa'yo kung magsasabi ka pa ng ganyan. Ito ang ebidensya na pinakalap ni Biao. Basahin mo ng mabuti. Ginong Lin. Nagkamali ako. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Iwan mo ang lahat ng kliyente mo, tapos umalis ka sa Lu Group. Ito. Ipapasa ko ito sa investigador. Huwag. Alis na ako ngayon din. Ipagkaloob mo na sa akin. Tumayo ka na. Ano yan? Tumayo ka. Ito ang kasunduan nating dalawa sa kasal. Basahin mo at pirmahan. Mahal, pamilya na tayo. Kailangan pa ba to? Huwag mo akong tawaging mahal at huwag kang makikisawsaw sa akin. Kung hindi, wala kang makukuhang kahit piso. Sige asawa, pipirmahan ko. Okay na ba to? Tapos na, matulog na. Anong ginagawa mo? Hindi mo ba sinabing matutulog? Doon ang kwarto mo. Kuripot, hindi naman to first time. Ikaw, Asawa, anong nangyari? masakit ang tiyan. Buntis, first year V pa lang. Ulit tayo. Gumagaan na ba? Mas okay na. Maraming nangyari kaya sumakit ang sikmura. Anong gamot to? Ang bilis ng epekto. Espesyal na resipe, pinag-agawan to ng ilang bansa. At nagkakagulo para dito. Ang yabang mo. Hoy, Boss Luo, lahat ng clients at suppliers ng chips ay tinigil ang pakikipag-collaborate sa atin. Paano nangyari yon? Bago umalis si Manager Chen, hindi ba't iniwan niya ang lahat ng data ng clients? Ninakaw niya sigurado ang contact details. Gets ko, pupunta na ako sa office. Hoy, Boss Liao, hindi ba't magkikita tayo sa restaurant? Bakit biglang hindi ka napupunta? Hoy, ihanda ang sasakyan, pupuntahan ko sila sa office mismo. Hindi ako naniniwala walang isa sa kanilang makikipag-usap sa akin. Sayang lang ang effort mo. Sinyan, lahat ng supply channels ng chips ay nasa akin na. Ikaw pala ang trader sa Lu Group. Kung ganyan ka, huwag kang magalit kung gaganti ako. Sinyan. Ako lang ang makakaligtas sa Luo Group ngayon. Kung maglilingkod ka ng maayos sa akin, bibitawan ko kayo. Ako lang ang makakaligtas sa Luo Group ngayon. Kung maglilingkod ka ng maayos sa akin, bibitawan ko kayo. Panaginip mo yan. Maganda ang pakikitong bumuntak kay Yang Master Chu, Yang Master Chu. Ang hari na ngayon ng chips sa lungsod. Trader ka. Sisihin mo si Linfeng, ang walang kwenta. Siya ang nagpili sa akin. Hindi ka ba natatakot? Ibigay ko ang ebidensya ng iyong pagnanakaw. Sa komite ng investigasyon, Ilang milyon lang yan, bayad ko na. Salamat, Yang Master Chu. Ito ang tinatawag na, ang mabuting ibon ay pumipili ng matinong puno. talagang hayop ka.
Gusto mo palang maging aso ng iba. Mas mabuti pang maging aso ni Chuyan. Ay sasayang walang kwenta mong pagkatao. Dai BA, Manager Chen, Syempre, AF, Tingnan Montag. Ito ang benepisyo ng pagsunod sa tamang amo. Sinyan, kung papayag kang pakasalan ako, ibibigay ko sa iyo ang kalahati ng mga chips. Bibigyan pa kita ng pinakamalaking kasal sa Haishi. Sabi ko na, si Lin Feng ang asawa ko. Wow, ang tapang Montag PA rin? Ngayon din, gagawin kitang basang sisiw na CE. Lumuhod ka at humalik sa paa ko. Magsusumamo ka sa akin na tanggapin kita. Boss Luo, ang Luo Group niyo, nakasolba BA ang financial crisis. Boss Luo, ang press conference BA ngayon ay para sa pagbibitiw mo bilang CE. Hindi. Ang Low Group ay magkakaroon ng supply agreement kay Boss Lee ng Sansing Electronics. Kami sa Sansing, talagang interesado sa pakikipagtulungan kay Boss Lu. At ngayon, espesyal kong pasasalamatan si Lin Feng. Kung hindi dahil sa kanya, hindi magkakatotoo ang deal namin ni Boss Lee. Anong klaseng tao ba si Lin Feng? Ako ang dapat mong pasalamatan. Anong ginagawa mo dito? Hindi ka welcome. MGA Media. Hindi magkakaroon ng kontrata ang Lu Group at Sansing. Kami ang makikipag-deal sa Sansing ngayon. At pipirmahan dito mismo para mapahiya ka. Baka hindi Montag PA alam. Si Boss Lee ay akin lang para paglaruan kayo. Kung hindi ako pumayag, hindi siya pipirma. Tangang babae ka. Akala mo ba dahil sa konting pera ng Lu? Makakalaban ka OSI Young Master Chu? Totoo na, nasa akin ang mga cheats na kailangan mo. Kung gusto mong mabuhay ang negosyo ng Lu, lumuhod ka at humingi ng tawad. Gusto kong makita kapag lumuhod ka na. Kung ganyan pa rin ang itsura mo. Sabi ko sa'yo, bakit ba ang sungit mo? Aray. Aba, maghahampasan na pala sa harap ng kamera. Nakikita niyo? Pagkatapos matalo ang Lu's Group sa kompetisyon, nagpapakawala na ng aso. Paninira ito, hindi patas na kompetisyon. Bibili naman ako. Anong masama doon? HMP. Tanong ko sa'yo, pinilit ba kitang ipagbili sa akin ang materyales? Syempre hindi. Maganda ang presyong inalok ni MRQ. Kaya nga ibinibenta namin sa kanya. Tingnan Montag. Kung gusto mo, pwede rin kitang pagbentahan ng materyales. Ibebenta mo sa akin ang materyales mo. Magkano? Magpresyo ka. Ganito na lang. Maghubad ka ng isang damit, bigyan kita ng isang kahon ng chips. Anong say mo? Bitawan mo ako. Kung hindi, ngayon din papabagsakin ko ang negosyo nyo. Marami akong chips. Yang mumurahing materyales nyo, hindi kayang. Magbanta sa Lowe's Group. Lin Feng, walang kwenta. Kung makakuha ka ng chips, magmamakaawa ako sa'yo dito mismo. Chuyan, huwag kang masyadong mayabang. Naniniwala ako. Hindi ako lolokohin ni Lin Feng. Kailan darating yung chips mo? Huwag mong istorbohin ang pakikipag-usap ko kay Boss Lu. Para tanggapin mo ang pagkatalo, ikaw na mag-set ng oras. Ah, takot ka alang talunin ng husto no? Agad-agad may dahilan na? Ang galing mong sumipsip ha. Sabihin mo na ang oras. Ikaf. Sa Haishi, bukod sa inyo, may iba pa bang may chips? Talagang wala. Lahat engaged chips sa Haishi, certified in Chamber of Commerce. Bukod sa amin, walang sinumang na certify. Anong ibig sabihin nitong loko-loko, Young Master Chu? Nagpapanggap lang yan. Ano? Hindi ka makapagdesisyon sa simpleng bagay. Tatawag ka pa ba sa nanay mo? Sige, kung gusto mong mamatay, pagbibigyan kita. Alas 5. Bago alas 5, kung wala pang chips, bago mag-5, 0-0. Talunan ka na. Wala pang kalahating oras. Pinahihirapan mo lang kami. Sinong nag-utos na magyabang si Lin Feng sa akin? Ano? Ayaf sagutin. Alas 5, alas 5. Hindi huli kahit isang minuto. Halo, ako si Lin Feng. Bago mag alas 5, kailangan kong makita lahat ng chicks. Opo. Nagpapanggap ka pa, ha? Bago mag alas 5, kailangan kong makita lahat ng chips. Zino ka, ba? Boss Luo. Payo ko sa'yo, humingi ka na lang ng tawad kay yung Master Chu. Tapos, magpakasal ka ng mangya sa pamilya Chu. Ang Lu Group nyo, tataas din ang value. Xinyan. Kung humingi ka ng tawad sa akin, pwede kong kalimutan lahat. Panaginip mo yan. Ayaw mong tanggapin ang kabaitan. Aray. Less than 5 minutes na lang. Bakit walang kahit isang truck na nakikita? Mukhang mabubuking na ang kayabangan mo. Walang kwenta ka, zumuko ka na lang. Huwag mong sayangin ang oras namin. Milyon-milyon ang kita namin kada minuto. Ayaw mo bang bayaran ang oras naming nasasayang? Malapit na. Dahin ko kayo para makita ang mga produkto. Ano?
Talagang makakahanap to? Ito. Meron talaga? Linfeng, bakit mo kami dinala sa rooftop? Gusto niyo bang makita ang produkto? Mas malinaw dito. Yung Master Chu, mas maliwanag siguro ang ilaw sa rooftop, kaya mas kitang-kita ang kahihiyan niya. 1 minuto na lang. Aray, digital watch. Una kong nakakita ng adult na naka-digital watch. Pwede mo bang sabihin sa amin kung anong brand yan? Si Ocean Kay. Kami nakavacheron Konstantin at Rolex. Ikaw naka-Chiao Chiankay, kaya hindi makakuha ng chips. Narinig mo na ba ang atomic clock? 20 milyong taon, 1 segundo lang ang error. Nagpapanggap ka pa. Lin, tumalon ka na lang sa rooftop. Huwag ka nang magpahiya dito. Nandyan na. Digital MO yan. Nasaan ang produkto? Kung hindi mo makita, lumuhod ka at humingi ng tawad. Nandyan na, nandyan na. Kung nandyan na, tatawagin kitang lolo. Tumigil ka na. Makinig kang mabuti. Anong tunog? Parang eroplano. Helicopter pala. Pupunta ako. Hindi kaya? Tutubea? Airdrop supplies. Ito ba ay stimulant battlefield? Umalis ka. Ito ay headline news. Marlene, narito na ang lahat ng raw materials na kailangan mo. Salamat sa pagod. Ito ang pinakamalakas na chip na S-Siyam na daan at 80 na binuo ng iba't ibang bansa. Ay sa buong Haishi, wala ni isa ang may karapatang makakuha nito. Saktong oras. Chuyan, may sasabihin ka pa ba? Nang daya ka. Ano? Diyos-Diyosan ng Chu family, hindi mo kayang tuparin ang kasunduan. Huwag mong kalimutan, maraming saksi ang nakatingin. Kuti. Tama na yan. Mabait ako, patawarin na kita sa pagkakataong ito. Oy, kung ipapalabas ninyo ito, papatayin ko kayo. Hindi po, hindi po. Linfeng. Hindi pa tapos ang usapan natin. Alaynan. Anong ulam ito? Ang sarap. Ito ay manok na may ginseng. Ginamit ang 300 taong ginseng mula sa Chiangbai Mountain. Manok na may ginseng. Helicopter ang naghatid ng materials. Linfeng, sino ka talaga? Asawa mo ako. Hindi ako nagbibiro. Ito ay hindi talaga ginseng, mabangong ugat lang ito. Yung helicopter. Ang helicopter ay galing sa Cloud Summit Group. Kilala mo ang Cloud Summit Group? Iyon ay isang mayamang pamilya sa Imperial Capital. Kahit sa Haishi, ilang pamilya lang ang nakakaalam. Ang Cloud Summit Group ang naghahanap sa'yo. Hinahanap ako. May proyekto sila na gustong makipagtulungan sa Lu Group. Tumawag sila para magtanong, pero abala ka noon. Kaya sinagot ko ang tawag. Yung helicopter. Sakto, may delivery mission ang Cloud Summit Group. Kaya sumabay na lang kami. Ganun pala. Mahal, malaki ang naitulong ko. Magkasama tayo mamayang gabi. Bastos. Hoy, Honglu. Sa ngalan ng Cloud Summit Group, mag-post ng ilang mga intensyon na pakikipagtulungan sa Haishi at pagkatapos ay hatiin ng mga ito sa ilang mga proyekto. Para sa Lu Group, Opo, Panginoon. Ipadadala ko agad ang imbitasyon sa Luo Group. huwag masyadong halata. Ayokong dahil sa aking pagkakakilanlan. Magdulot ng problema kay Xinyan. Opo. Lola, noong nakaraan, dahil sa tulong ni Linfeng, ang Lu Group, ay nakakuha ng mga hilaw na materyales at patuloy na umuunlad ang negosyo. Kaya ayon sa nakaraang kasunduan, ang posisyon ng presidente ng Lu Group ay mananatili pa rin sa akin. Nawala ng malaki dahil sa maliit at nagmamalaki pa rito. Lola, ano po ang ibig niyong sabihin? Dahil sa isang bagay, malubha mong nainsulto siyang Master Chu. Si Chuyan ang masyadong mapilit at bukod pa riyan. Hindi ko talaga siya gusto. Ngayon ay hindi ang oras para magalit. May mas mahalagang bagay tayong dapat pag-usapan. Oo nga pala, Xinyan. Alam Montag ba ang Cloud Group? Alam ang isa sa mga pinakamataas na 10 higanting grupo sa lungsod ng Imperial. Ayon sa maasahang balita, ang Cloud Group ay magdaraos ng imbitasyon sa Haishi upang pumili ng negosyong partner
Ngayon ang tamang panahon para sa Luo Group. Para umangat pa. Ibig ninyong sabihin, dapat ding sumali ang aming pamilya Luo sa piging na ito. May pagkakataon na umangat. Siyempre dapat tayong sumali. Pero narinig ko, tanging ilang piling pamilya lamang sa Haishi ang may karapatang makatanggap ng imbitasyon. Ang aming pamilya Luo ay hindi sapat ang kalagayan. Bilang presidente ng Luo Group, ganito ka lang susuko. Kung gayon, tatawag ako sa customer service ng Cloud Group. At itatanong kung maaari kaming bigyan ng isang imbitasyon. Ikaf? Gusto mong tawagan ang Cloud Group? Karapat-dapat kabia? Kaya ano talaga ang ibig ninyong sabihin? Sinyan, kahit na ang aming pamilya Luo ay walang karapatang makatanggap ng imbitasyon. Pero ang pamilya Chu, bilang isang kilalang pamilya sa Haishi, tiyak na sila ay imbitado. Ibig ninyong sabihin, hihilingin ko sa pamilya Chu na isama kami sa piging. Humingi? Kung epektibo ang paghingi, matagal na naming ginawa yon. Pero nagpahayag na siyang Master Chu, kapag ikaw ay napangasawa sa pamilya Chu, magkakaroon tayo ng pagkakataong sumali sa piging. Ipinapasok ninyo pa rin ako sa apoy. Sinyan, paano naging apoy? Kapag nakapasok tayo sa piging, magkakaroon tayo ng pagkakataong makipag-ugnayan sa Cloud Group. Hindi ako sang-ayon. Ano ba ang ingay na iyan? Lola, hindi ba't napagkasunduan natin dati? Basta't matulungan ko ang kumpanya na bumalik sa kita. Hindi kayo makikialam sa aking kasal. Pero huwag mong kalimutan, ang Luo Corporation ay hindi mo lang pag-aari. Para sa kapakanan ng pamilya, tinanggap na namin ang kasunduan sa pagsasama ng Chu family. Hindi pwede, mas mamatay pa ako kaysa pakasalan si Chuyan. Isa siyang taksil. Kalokohan. Desisyon ito ng buong pamilya. Wala kang karapatang sumalungat. Huwag mong kalimutan, pinsan. Bago namatay si Lolo, kanyang ipinagkatiwala ang Luo Corporation. S.A.I.O. Gusto mo bang sirain ito at bigyan ng kaba si Lolo sa kabilang buhay? Kung buhay pa si Lolo, hindi niya ako pipilitin na magpakasal. Tumigil ka. Kapag umalis ka pa, tatawag ako ng family meeting. At alisin ka bilang presidente, pati ang pamilya mo sa lahi. Anong karapatan ninyo? Ang Luo Corporation ay pinaghirapan ni Lolo at ng aking ama. Ngayon, 3 tandang bawas isa ang boto sa family meeting. Kaya gagawin namin ang gusto namin. Luok Sinyan. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Sagutin mo ng maayos. Pag-isipan mong mabuti. Sa palagay ko, ayaw mong maging abala. Ang mga labi ng iyong mga magulang. Sino nang may lakas ng loob na apihin ang asawa ko? Linfeng, walang kwenta ka. Paano ka nakapasok sa lumang bahay ng Luo family? Sinusundo ko lang ang asawa ko. Anong pakialam ninyo? Tumigil ka. Si Luo Xinyan ay kasintahan na niyang Master Chu. Huwag mo na siyang guluhin. Kayo lang nagsasabi niya. E di sabihin ko, ikaw ay kasintahan ni Wang Mazi sa baryo. At mamayang gabi ay magsasama na kayo. Gago ka. Invitation lang pala. Pwede ko kayong bigyan ng isa. Pero huwag niyo nang guluhin si Luo Xinyan. Zino Kabia? Alam mo ba kung saan nakaharap? Ang pinto ng Cloud Group. Hindi ko kailangang malaman kung saan nakaharap ang pinto nila dahil kung saan ko gustong harapin, doon dapat harapin. Luo Xinyan, sa bibig mo lang siya. Nakuha para makasama sa kama, di ba? Mag-ingat ka sa pagsasalita. Linfeng, naglakas loob kang manakit sa akin. Dahil na lang kay Luo Xinyan. Bibigyan ko kayo ng isang invitation. Huwag kang magyabang. Kung makakuha kayo ng invitation, aminin ng Luo family ang iyong pagiging manugang. Ang kasunduan namin, hindi namin kailangan ng pag-amin nyo. Kung hindi mo makuha ang imbitasyon, pumunta ka sa harap ng opisina ng sibil. Lumuhod ka at hiwalayan mo ako. Pagkatapos, dalhin mo si Luo Xinyan ng personal sa pamilya Chu. Ang hilig mong magsalita ng maganda tungkol sa pamilya Chu. Marami kang natanggap na benepisyo mula sa kanila, no? Ano ingay yan? Kung may kakayahan ka, patunayan mo sa amin. Sige, tignan niyong mabuti. Padalhan mo ako ng imbitasyon ngayon din. Nagpapanggap. Tingnan natin kung gaano katagal mo itatago ang tunay mong kulay. Magandang araw, Ginoong Lin. Ako si Chen Zanye, Vice-Presidente NG Cloud Group. Ito ang hinihinging imbitasyon sa piging ng Cloud Group. Ito ang hinihingi niyong imbitasyon. Vice-Presidente? Isang walang kwentang tao lang si Linfeng. At pinadalhan pa ng Vice-Presidente ng personal. Linfeng, saan mo hinir ang artista na to? Talagang hindi nakikilala ang tunay na tao. Linfeng, akala Montag beatangga kami? Ilang pamilya sa lungsod ang gustong pumasok? Sa Cloud Group pero hindi makapasok. Sayang ang kapal ng mukha mo. Dapat kang magtayo ng peder. Kanina, kayo ang humihingi sa akin ng imbitasyon. Ngayong dinala, hindi niyo pinaniwalaan. Mukhang. Hindi kayo karapat-dapat makipagtulungan sa Cloud Group. Kung ganon, tutulungan ko kayong sirain ang imbitasyon. Sandali, takot kang mahuli sa kasinungalingan. Ayaw winawasak mo ang ebidensya. Tatay, pek yung imbitasyon niya. Iba sa ipinakita sa akin niyang Master Chu. Lu Yiting, may relasyon ka talaga kay Chuyan. Ate, para sa kapakanan ng pamilya Luo.
Kapag nakipagtulungan tayo sa Pamilya Chu, makakasama natin ang Cloud Group. Hindi mo naman pwedeng habang buhay mong kasama ang walang kwentang to. Totoo. Kahit magsinungaling hindi magawa, talagang walang silbi. Talagang mababa ang tingin sa kapwa. Ang kay Chuyan ay third class na imbitasyon. Ang sa akin ay Black Crystal Yi invitation. Nakakatawa ka, Black Crystal VIP Invitation PA. Alam mo ba, sa buong kasaysayan ng Cloud Group, hindi pa lumalampas sa 3 ang Black Crystal EIE Invitation. Akala Montag PA basta puppet. At tinta lang, peke na agad. Luiting, anong ginagawa mo? Tigilan mo. Bakit mo ako pinipigilan? Isang imbitasyon lang yan kung hindi nyo makukuha. Sila ang nawalan. Tingnan natin kung paano ka magpapanggap ngayon. Luutsin yan, mag-ayos ka ng maayos sa party. Ang pamilya namin ay maghihintay sa pintuan ng party para samahan niyang Master Chu. Makinig kayong mabuti. Hindi ako magpapakasal kay Chuyan. Desisyon na ito, umuwi ka na at maghanda. Bilisan mo, susuwayin mo ba ang utos ni Lola? Hindi kayang unawain ng baboy ang lasa ng pino. Asawa, kumain ka ng prutas. Ay, Lin Feng. Alam kong naghanap ka ng peking imbitasyon para protektahan ako. Pero ako na ang bahala sa party. Huwag kang mag-alala kahit wala ang pamilya Chu. Dadalhin kita sa loob ng party. Anyway, nagbubola ka lang. Lene, Ano ba? huwag kang mag-alala, may plano ako. Tara, sa kwarto. Ipapaliwanag ko sa'yo. Lin Feng. Luutsin yan, bakit mo dinala ulit itong walang kwenta? Hindi mo ba alam kung anong araw ngayon? Hindi ba't ikinahihiya nito ang pamilya natin? Kung may hiya ka, umalis ka na. Ang party na ito ay hindi para sa katulad mong uri ng tao. Tama. Ano ba ang problema sa pagkatao ko? Asawa ko ni Luxin yan. Dadalhin ko ang asawa ko sa party, wala kayong pakialam. Halika na, baka makita ka ni Yang Master Chu at magkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Hindi ako humingi ng tulong kay Chuyan para makapasok. Sabi ni Lin Feng, may paraan siya. Luoksin yan, tangga ka talaga. Manloloko ito, huwag kang magpapaloko sa kanya. Ay, ang pamilya ninyo, hindi ba kayo humingi ng tulong sa akin para makapasok? Bakit nandito itong walang kwentang Lin Feng? Yang Master Chu, huwag kayong mag-alala, itong walang kwentang Lin Feng. Ang sumunod lang sa amin. Paalisin na natin siya. Huwag nating sirain ang paningin mo. Narinig mo ba, umalis ka na. Mabuti naman at may malasakit kayo, sumunod kayo sa akin. Ipapakita ko sa inyo ngayon ang kapangyarihan ng pamilya Chu. Hindi ako humingi ng tulong sa iyo para makapasok. Sabi ni Lin Feng, may paraan siya. Sinyan, huwag kang magbiro, siya ay isang. Hindi siya makakapasok kailanman, alam kong gusto mong mapanatili ang dignidad, Sige. Halika, Ziege. Sapat na ang ipinakita niyang Master Chu sa pamilya natin. Sinabi ko na, hindi ako hingi ng tulong sa iyo ngayon. Gusto mo ba akong pasabugin? Luzinyan, huwag mong abusuhin ang kabaitan ko. Bibigyan kita ng 3 segundo para mag-isip. 2. 3. Hoy, ano ba? Parang lumpo ka na ba't kailangan mong isandal? Itawan Montag. Itawan. Kailangan mo pa bang isandal? Hila. Lele! Narinig nyo, si Young Master Chu mismo ang nagsabi na hindi na niya kailangan ng suporta. Ano ba ang pinangako nyo sa akin? Gusto nyo pa bang makapasok? Yang Master Chu, hindi namin magagawa yon. Si Lin Feng lang ang basura na nagpapagulo. Tama, Yang Master Chu, dalhin mo kami sa loob. At durugin natin ang kayabangan ni Lin Feng. Yang Master Chu, ang mga babae ay nahuhumaling sa malakas. Iwan mo lang si Luotsin yan sa labas at palamigin mo. Pag narealize niya ang pagkakamali niya, siya mismo ang lalapit sa'yo. Sa lugar na ito, hindi ko kailangan ng imbitasyon. HMP. Mga kasama, tingnan nyo ito sa ganitong klaseng. Mataas na lipunan, may nakapasok na hamak na tao. Sino ang tinutukoy ni Young Master Chu? Zia mismo, Zi Lin Feng. Hi Shi. Wala akong narinig na kilalang pamilyang Lin, Boss Wang. Mali ka, hindi siya galing sa kilalang pamilya. Isa lang Ziyang Bante Pinto, basura, ano ba? Isang basura ang gustong makapasok. Lumabas ka na. Lumabas ka. Kaya pala biglang. May amoy ng kahirapan dito. Sabihin niyo sa akin, saan sa patakaran ng party nakasulat na bawal siyang pumasok? Hoy, huwag mong ibahin ang usapan. Lahat ng mga boss dito ay nakatanggap ng imbitasyon mula sa Cloud Group. Pwede kang pumasok. Ipakita mo ang imbitasyon mo. Ipakita mo. Ipakita Montag. Imposibleng may pakita siya. Hindi pa alam ng lahat noong mga nakaraang araw.
Nanggaya pa siya ng Black Crystal Invitation para makapasok sa party. Linfeng, magpakita ka ng imbitasyon. O lumabas ka na. Oo, lumabas ka. Lumabas ka na. Lumabas ka. Lumabas ka na. Hindi ka welcome dito. Sa estado ni Jilin, hindi niya kailangan ng imbitasyon. ICAF-BAI. SI Vice President Chun Sanjia in Cloud Group? Nakita ko na siya dati. Peke siya. Ano? Sigurado ka? Siyempre sigurado. Ang mga taong ito, lahat ay mga artista na hiner ni Lin Feng. MS Luo, pag-isipan mo mabuti ang sinasabi mo. Hindi ito biro. Siguradong hindi ako nagkakamali. Ang taong ito ay hiner ni Lin Feng. Tama, siya ang gumawa ng peking Black Crystal Invitation at ipinadala sa amin. Tama, naalala ka Oren. Kung hindi si Linfeng, sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Naghanap ka pa ng peking mataas na opisyal ng Cloud Group. Natatawa talaga ako sa inyo, kayong lahat. Nakikiusap na makita ang mataas na opisyal ng Cloud Group. Ngayon nandito na siya sa harap niyo, bakit ayaw ninyong kilalanin? Mr. Lin, wala akong koneksyon sa mga maliit na tao na ito dati. Paumanhin sa abala. Nagpe-perform PRin? Ano biyayang Chen na yan? Gusto mo bang manalo ng Oscar para sa Best Actor? Magkano ang bayad sa iyo ni Linfeng para sa performance mo? Ganito. Bibigyan kita ng isa 0 bises na halaga. Aminin mo ngayon din na peke ang pagkatao mo. Nakakatawa talaga. Hindi mo pa nakikita ang ganito karaming pera, di ba? Basta aminin mo. Lahat is ayo. Yang Master Chu, pwede ba akong maglaro? Lumuhod ka at pulutin mo. Tingnan natin kung gaano katibay ang tuhod mo. Lahat sa'yo, sapat na ba? Zapat na ba? Zapat na ba? Sino ang nagkakagulo sa piging ng Cloud Group? Ang magkapatid na presidente ng Red Lou Cold Charm. Bakit personal na dumating ang magkapatid na presidente? Dati ko lang silang nakikita sa TE. Isang malambing, isang maalab at kaakit-akit. Talagang number 1 ang magkapatid na ito. Presidente, ito ang nag-hear ng mga artista para magulo ang piging. Walang pinag-aralan. Presidente Cold, ano ang nangyayari? Ikaw ang nagkakagulo sa piging ng Cloud Group. Dapat kaabang paluin? Presidente Red, nagkakamali ka. Tinutulungan ko kayo. Paalisin ang mga nagkakagulo. Lahat ay mga artista na hinire ni Linfeng. Cheng Sanji, nasaan ang invitation na ipinadala mo sa Luo family? Naipadala ko talaga ang invitation. Pero pinunit ng mga tao sa Lu family. Ang invitation ay tunay. Sino ang pumunit ng Black Crystal Invitation? NG Cloud Group? Paumanhin, ako ang nakasira nito. Sana'y patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Ang Black Crystal sticker ay gawa sa pinakamagandang Black Diamond na dinurog. Chen Sanye. Pirmahan nila ang pamilya Luo ng kasunduan sa Bayad Pinsala. Presidente Hong, magkano ang babayaran para sa Black Crystal sticker na ito? Dahil kay MR Lin, 1 bilyon na lang. 1 bilyon? Wow! Hayop ka, ang bilis ng kamay mo. Kahit ibenta ang pamilya Luo, hindi ito sasapat. Lola, Lola, Lola. Ano na ang nangyari? Kunwari walang nangyari. Bitawan Montag, ikaw ang dahilan kung bakit nahilo ang lola. Tumigil ka. Ikaw ang nagpunit ng Black Crystal sticker. Kaya nahilo ang Lola. Hanggang ngayon, nagsisinungaling ka pa rin. Kayong dalawang salbahe, kung hindi dahil sa inyo, hindi masisira ang pangalan ng pamilya Luo. At nagkakagulo pa kayo sa party ng Cloud Summit Group. Sila ang pamilya Lu na nagpunit ng invitation. Palayasin sila. Palayasin na agad. Pasensya na, aalis na ako kasama ang Lola. Bitawan mo ako. Huwag kang plastic dito. Zandali lang. Si MS Lutzinian ay bisita sa aming party. Maaari kang magpatuloy sa party. On Cloud Summit Group ay gustong makipagtulungan sa pamilya Luo. Presidente Hong, pinatawad mo na ba ang pamilya Luo? Basta makipagtulungan sa Cloud Summit Group, gagawin ko ang lahat. Oo. Kami sa pamilya Luo ay susunod sa inyo. Okay na ang Lola. Umalis ka. Nakikipag-usap ako kay Presidente Hong. Si MS Luotzinian ang tinutukoy ko, hindi ang iba sa pamilya Luo. Presidente Hong, hindi Montag alam si Luotzinian. Tituladong presidente lang siya, ako ang may control. Ikaw ba ang magbabayad ng 1 bilyon?
Hindi mo ba nakikita na nakikipag-usap ang lola kay Presidente Hong? Zeno KBA? Ang sinabi ni Emarlin ay ang sinasabi rin namin. Ito. Siya rin. Ang pagpunta niya sa party ay desisyon niya. Wala akong kaalam-alam. Alam kong ang lahat ay narito para sa party, upang makipagtulungan sa Cloud Summit Group. Presidente Hong, alam namin na malakas ang Cloud Summit Group sa pananalapi kung isasama pa namin ang aming lokal na impluensya. Malaki ang kikitain natin. Oo. Gusto naming makipagtulungan sa inyo. Gusto naming makipagtulungan. Ang Cloud Group ay naghahanda na magtayo sa Haishi ng isang komprehensibong distrito ng negosyo na may paunang intensyon na 5 bilyon. 5 bilyon, isang bagsak lang 5 bilyon agad. Talagang malakas ang Cloud Group, nga. Natukoy na ba ang mga kasosyo? Narito ako ngayon para i-announce ang partner. Yang Master Chu, S.A. Haishi, ang Chu family ang pinakamalakas. Sa partnership na ito, parang madali na lang para sa iyo. Ang galing mong magsalita, Boss Wang, Yang Master Chu. Ang Wang family ay handang sumunod sa Chu family. Basta bigyan nyo lang kami ng konting tirang sabaw kapag kumakain kayo ng karne. Ang konstruksyon ng site, ipapasa ko sa iyo. Kailangan mong galingan, salamat Yang Master Chu. Hindi pa nga nakakain, nagwawala na. Lin Feng. Alam kong hindi ka sang-ayon, pero dito sa Haishi, tanging ang Chu family lang ang may karapatang makipagtulungan sa Cloud Group. Kalahating basong tubig, maingay pa. Ngayon, ako na ang mag-anunsyo ng partner ng Cloud Group. Kapag nakuha ko na ang proyekto, gigibayin ko ang Luo family pagdating ng panahon. Si Luo Qinyan ay luluhod para humingi ng pagkain sa akin. Ina-announce ko ang 5 bilyong proyekto. Ay ipagkakatiwala kay MS Lu Xinyan. Ano? Hindi ba si Chairman Hong, nakamali ka yata ang Luo family? Hindi ba't kakalaban lang ng Luo family ang Cloud Group? Hindi ito makatuwiran, nga, ang Luo family ay maliit na pamilya. Paano nila haharapin ang 5 bilyong proyekto? Chairman Hong, baka hindi mo masyadong kilala ang mga pamilya at kapangyarihan sa Haishi. Ang Luo family ay maliit lang. Wala silang pondo para sa paunang operasyon. Chairman Hong, hindi dapat ibigay ang proyekto sa Luo family. Sino sa tingin mo ang may karapatang makipagtulungan sa Cloud Group? Sa tingin ko, ang Chu family ang pinakakarapat-dapat na makipagtulungan sa Cloud Group, hindi ba? Oo. Sinusuportahan namin ang Chu family. Suportahan ang Chu family. Mga basurang nagmamakaawa lang. Kami ay nakikipagnegosyo kay Chairman Hong. Wala kang karapatang magsalita. Tama. Ang pinag-usapan namin ay 5 bilyong negosyo. Ang sweldo mo ay 3,000 lang. Anong alam mo? Anong alam mo, Untak? Bigyan mo ng plastic ng tirang pagkain. At taalisin mo na siya. Umalis ka na, bilis, umalis ka na. Kung partnership investment ito, ang Chu family ay handang magdagdag ng 1 bilyon, ang galing mo yung Master Chu. Sa tingin mo ba kulang ang Cloud Group sa maliit na halagang iyan? Hindi, gusto ko lang ipakita. Ang sincerity and gay Chu family. Ang gulo, tapusin na natin ito. Huwag na magsalita, desisyon ko na. Ang proyektong ito ng pakikipagtulungan ay ipagkakatiwala kay MS Lu Xinyan. Presidente Hong, At may isang malaking tao na ayaw ang ganitong klaseng party. Kaya tapos na ang party na ito. tapos na ba ito? MS Luo, sumama ka sa amin sa EIE Suite para pirmahan ang kontrata. CJ, Tara na. Bakit si Luo Xinyan? Yang Master Chu, huwag kang magalit. Alam ko na ang nangyari. Bilisan mo, may balita na lumalabas. Na gustong pumasok ng Cloud Group sa Haishi. Pinili nilang makipagtulungan sa pamilya Luo para makipagkumpetensya sa local na Chamber of Commerce. Ano naman ang Cloud Group? Pagdating sa Haishi, kahit dragon pa yan, dapat magpakumbaba. President, ang 500 milyon na down payment ng Cloud Group ay naipasok na. Ang stocks ng Luo Group ay 5 araw nang tumataas ang limit. mabuti maghanda na tayo para sa pagsisimula ng proyekto. Hindi natin dapat bigyan si Presidente Hong. Opo. Pwede bang magtrabaho ka naman, huwag puro laro. Ako ang iyong personal na bodyguard. Ang pagiging malapit sa iyo ang trabaho ko. Ang daldal mo. Kung sa palagay mo ay hindi ako seryoso, lalapit pa ako ng mas malapit. Attorney Kian, ano ang nangyari? Utos ng pamilya, inaanyayahan ka sa family meeting. Matagal na hindi nakakaroon ng family meeting mula nang mawala ang lolo. Ano ba talaga ang nangyari? Hindi ko masasabi.
Family meeting ang sinabi. Bakit dinala mo pa itong basura? Si Lin Feng ay aking legal na asawa. Ayon sa batas, maaari ko siyang dalhin sa family meeting. Hindi mo alam kung saang basurahan mo kinuha itong basura. Legal na asawa pa ang sinasabi. Ikaw ang magbabayad ng 1 bilyon. Ikaf. Tama na, hindi tayo narito para makipagtalo. Umupo na kayo. Lola, bakit po kayo nagpatawag ng family meeting? Sinyan, sa loob ng maraming taon, para sa Luo Group, ikaw ang nagpakahirap. Bibigyan kita ng 6 na buwan na bakasyon. Maglakbay ka at magpahinga. Hindi pwede, kakapirma lang ng kontrata sa Cloud Group. Marami pa akong dapat gawin. Ako na ang bahala sa proyekto. Huwag ka nang mag-alala. Gusto niyo ang posisyon ni Xinyan bilang presidente, di ba? Ang ganda ng mga salita, pero puno naman ng kasamaan ng loob. Ang mga sakin pamilya mo, walang kapatid. Ngayon ay ang tamang panahon para lumabas ang pangalan ng Luo Group. Hindi ako susuko. Ano ba yang inganiyo? Sinyan, bata ka pa masyado. Ang pakikipagtulungan sa Cloud Group. Ako na ang bahala. Lola, Tapos na ang usapan. Narinig mo ba? Magsign ka na at umalis ka sa pwesto. hindi ako sign. Ang lakas ng loob mo, hindi mo susundin ang utos ng pamilya? Naniniwala ka ba? Pwede kitang palisin sa pamilya Lu ngayon din? Naniniwala ka ba? Pwede kong ipa-terminate ang lahat ng kontrata. Sa Cloud Group, Manager Lin, ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Tingnan mo nga sa salamin. Ono ba yung ugali mo? Huwag kang mangingialam dito. Ayon sa testamento ni Lolo, ako ang unang tagapagmana ng pamilya Luo. Wala silang karapatang paalisin ako sa pamilya Luo. Kung testamento ang pag-usapan, hayaan mo akong ipakita sa'yo. Attorney Chen. Hindi ito totoo. Kailan niyo ginawa ang peking testamento na ito? Ikaw ang gustong makita ang testamento. Bakit ngayon? Ayaw mo nang aminin? Attorney Kian, iba ito sa ipinakita mo sa akin dati. Ano ba talaga ang nangyari? Boss Luo, ito yung nakita mo dati. Baka ikaw ang nagkamali ng alala. Impossible. Attorney Kian, isipin mong mabuti ang testamento ni Lolo. Hindi talaga ganito yon. Xinyan, huwag mo nang sayangin ang oras. Magkakasabwat na sila. Ano na ang gagawin natin? Ang Luo Group, personal itong iniwan sa akin ni Lolo. Huwag kang mag-alala, Xinyan. Ang mga pinsalang ginawa nila sa'yo, babayaran nila ng doble. Ha ha ha. Magpatuloy kayo sa kayabangan. Tingnan ko lang kayong dalawa. Mga asong ulila na pinaalis sa pamilya Luo. Anong magagawa nyo? Kaya kung ipa-terminate ang lahat ng kontrata sa Cloud Group ngayon din. Walang kwenta ka. Alam mo ba kung saan ang pintuan? NG Cloud Group? Noong nakaraan, hindi mo alam na na-offend mo si Vice President Chen. Akala Montag ba alam ni Chairman Red kung sino ka? Lumabas ka na ngayon din. Hindi ka naniniwala, no? Walang kwentang bagay. Akala mo ba madali lang tawagan ang headquarters ng Cloud Group? Ganon kadali? Si Luo Xinyan ay hindi na ang responsable sa Luo Group. Agad na itigil ang lahat ng pakikipagtulungan sa Luo Group. Lin Feng, sa tingin ko hindi bagay sa iyo ang posisyon na to. Ang galing mong umarte, sumali ka na lang sa Oscar Awards. Anong Cloud Group? Binuwag na nila ang lahat ng investments. Ano na ang nangyayari kay Lola? Naglabas ng notice ang Cloud Group. Tinanggal nila ang lahat ng proyekto na kasama natin. Proyekto. Lin Feng, yung tawag mo sa Cloud Group kanina, totoo pala. Ano? Kanina hindi ka pa naniniwala, di ba? Lin Feng, hayop ka. Alam mo ba kung gaano kami kahirap? Para makipag-ugnayan sa Cloud Group. Gaano kaming naghirap para dito? Yun ay pawisnik Xinyan. Kayo, mga tamad na lang na umaasa sa iba. Sinira mo ang kinabukasan ng pamilya namin. Lalabanan kita. Dahil pamilya kayo ni Xinyan. Kaya hindi ko kayo pinahamak ng lubusan. Xinyan, alis na tayo. Huwag kang alis. Huwag kayong alis. Tawagan ninyo ang Cloud Group para bawiin nila ang desisyon nila. Mga clone, Kung alis kayo ngayon sa lugar na ito, papalisin ko kayo sa Family Tree. Lola, magsalita ka naman. Tama si Yiting. Kung hindi maayos ang problema ngayon, walang alis dito. Kung binago ninyo ang testamento, ang mga proyekto ng Luo Group, ay wala na akong kinalaman dito. Ano? Dahil hindi ka naging presidente ng Luo Group, hindi ka na miyembro ng pamilya. Xinyan, isip-isipin Montag. Dugo ng Luo ang nananalaytay sa'yo. Kanina gusto ninyo akong palayasin. Kaya naman sasabihin ninyong mas mahalaga ang pamilya? Lahat ng desisyon ko para sa pamilya. Lutsin yan, gusto mo bang ipagkanulo ang pamilya? Ang pagbabago sa testamento ni Lolo, pagtataksil yan sa pamilya.
At saka, hindi ka naman talaga aking lola. Traidor ka sa mga ninuno. Papatayin kita. Bruha ka. Sinong nagpahintulot sa'yo na apihin ang asawa ko? Anong ginagawa mo? Linfeng, hinampas Montag ako? Gago ka talaga. Lutin yan, nalaban ka sa head ng pamilya. Naniniwala ka, Bia. Naalisin kita sa family tree ngayon din? Angkan. Ang tahanan ay kung saan naroon ang pamilya. Simula ngayon, kayo. Hindi karapat-dapat maging pamilya ko. Ang altar ni Lolo at mga magulang, ako mismo ang magdadala pabalik. Lutin yan, magsisisi ka talaga. Dapat kang pumunta sa reunion ng mga kaklase. Ang tagal na nating hindi nagkita. Pag-iisipan ko, Huwag mo nang pag-isipan, naghihintay kami sa EIE ng Cloud Court Hotel. Fang, pumayag na si Luo Xinyan na pumunta. At narinig ko, parang pinalaya siya ng pamilya ni Luo. Nawala na rin ang posisyon niya bilang presidente. Ang ganda ni Luo Xinyan, laging nakakalamang sa akin. Ngayon, gagantihan ko siya. Mahal, may isang masamang babae na laging nananakit sa akin. Pupunta, tulungan mo akong sirain siya. Huwag kang mag-alala, mahal. Ako ang front office manager ng Cloud Court Hotel. Dito, ang sinasabi ko ang batas. Hala, hindi ba't si Presidente Luo? Bakit ka nagpakababa para sumama sa reunion? Ito ba si Luo Xinyan? Fang, hindi mo ba alam, hindi siya nagpakababa. Kundi dahil pinalaya siya ng pamilya ni Luo. Kaya pala mukhang malungkot na wala ang titulo niya. Si Luo Xinyan ay wala lang, hindi ba? Mas maganda ang aura ni Fang ngayon. Hindi niyo ba alam, hindi lang pinalaya si Luo Xinyan, kundi nag-asawa pa ng walang kwenta. Nagpakasal sa walang kwenta, si Luo Xinyan. Naku, dapat lang sa iyo, siguro pumunta siya, para humingi ng tulong sa mga kaklase para sa bagong trabaho. Oh. Luo Xinyan, mag-alay ka ng alak sa akin, papahanap kita. Ng trabaho bilang janitor, ano? mukhang hindi kayo nandito para kumain. Kung ganon, aalis na ako. Hoy, huwag kang alis. Ano ba? Huwag kang magmadaling umalis. Dahil magkakaklase tayo, opo tayo at magkwentuhan. Tulungan natin ang isa't isa. Ano ang ibig mong sabihin? Naniniwala ako sa kakayahan mo bilang unang babaeng presidente ng Haishi. Kaya gusto kong magbigay sa iyo ng trabaho. Mahal, ano ang ginagawa mo? Bakit mo tinutulungan ang babaeng ito? Hindi ba't gusto mong sirain siya? Ito ang paraan ko. Tingnan Montag, maging sekretarya Montag ako, ano? Hindi na. Mukhang hindi rin ako bagay sa party ngayon. Paalam, Hanap tayo ng kwarto para makapag-usap ng maayos. bitawan mo. Ano nang gusto mong pag-usapan? Aray, sakit-sakit. Linfeng, bakit ka nandito? Ang ganda-ganda ng asawa ko, paano ako makakapagtiwala na mag-isa ka lang? Isa kang linfeng na amoy. Ano ka ba? Ako ang manager dito sa lobby. Sino ang nagdala sa'yo? Isang maliit na hotel lang ito sa ilalim ng Cloud Group. Kung wala lang ang asawa ko dito, si Chen Sanji ang nagmakaawa sa akin na pumunta. Baka hindi pa ako pumunta. Hinahayaan mo lang na tawagin mo ng direkta ang pangalan ng aming Vice President Chen. May narinig ako dati, parang may koneksyon si Vice President Chen sa pamilya Luo. Anong koneksyon? Walang koneksyon. Wala ng partnership ang Cloud Group sa pamilya Lu. Pinakamarami, sa financial magazine lang niya. Nabasa ang pangalan ng aming Vice President Chen. Linfeng, alis na tayo. Huwag mo na silang pansinin mga ganyang klase ng tao. Ano nang takot sa pagkain? Halika, asawa, umupo ka. Ako ang bahala sa gastos ngayon. Ay, nagpapakitang gilas ka? Alam mo ba kung anong hotel ito? Sa 3,000 pesos mong sahod kada buwan, ang pera mo sa isang taon, hindi sasapat para sa isang kainan lang. Malalaman mo na kung nagpapakitang gilas ka. 83, waiter. Sir, ano po ang kailangan ninyo? Magkano ang kinain namin? Ang kabuwang bill ay 26,000. Ako na ang bahala. Ay swat mo ng 30,000. Ang sobra ay tip mo. Talaga po? Salamat, sir.
Totoo, 30,000 ang naswipe. Akala ka ordinaryo lang si Mr. Lin. Pala. Ito, tagay ko sa'yo. Sir, ito po ang card ninyo. Lin Feng, para lang magpakitang gilas sa babae. Malaki ang ginastos mo. Ngayon, hindi ka na makakapagpakita. Kunin Montag. Yung pinakamagandang French black truffle na nakatago ko. French black truffle, isang piraso lang ay libo-libo na. Ang halaga, top tier na Michelin ingredient. Kung magpapakitang gilas sa harap ko, ipapakita ko sa kanya kung ano ang tunay na lutsuri. Itong basura, nagastos na ang isang taon niyang sahod para magpakitang gilas. Ngayon, wala ng pera. Hay, yang basura na yan, huwag nang bigyan. Ang konting truffle na ito ay sapat na para bilhin ang buhay niya. Pakainin mo ng truffle ang basurang ito. Parang nagluluto ng siomay para sa baboy. Truffle lang ito. Sawa na ako dito. Nagpapanggap ka pa. Kung naamoy mo na ang truffle, papalitan ko ang apelido ko. Bobby, sobrang hinahangan kita. Ano PABA ang Sikreto Montag na hindi ka alam? Mamaya, ipapakita ko sa iyo ang malaking sikreto ko. Talagang bagay ang puta at aso habang buhay. Ano ang sinasabi Montag? Kung gusto ninyo ng truffle, ngayon ay bibigyan ko kayo ng sobra. Nasa Cloud Court Hotel ako. Kunin niyo ang lahat ng truffle niyo. Kunin Montag ang kapatid Montag. Marlene, ito ang truffle na hiniling ninyo. 25 lahat. Ito na ang lahat ng truffle sa tindahan. Sinong nag-utos sa iyo? Sabi ni Chef Kian, may tumawag mula sa itaas. Kaya dinala na namin lahat. Chef Qian. Lao Qian. Lin Feng, para magpa-impress sa babae. Itinuring mo ang isang kusinero bilang ama? Ang mga tulad mo ay dapat lamang naapakan. Tandaan mo ang mukha ko kapag nakita mo ako. Lumayo ka, narinig mo? Ayokong may lalaking malapit sa akin. Lin Feng, huwag mong palabasin ang sitwasyon. Kung ganoon ang sabi ng asawa ko, huwag na nating pansinin ang mga clone na ito. Dadalhin kita sa EA Lounge sa itaas. Ikaw pa ang pupunta sa EIE Lounge. Alam mo ba na kailangan magpa-reserve ng 6 na buwan bago makapunta doon? Hindi basta-basta lang ang makakapunta doon. Sabi ko na nga ba kayong mga ignorante? Hindi niyo alam ang iipas. Ano ito? Hindi kaya ito. Ang card para sa instant noodles kapag nag-overtime. Nagpapanggap ka pa, ako ang front desk manager dito. At hindi ko narinig na may EIE pass kami. Kung hindi mo alam, hindi ka karapat-dapat. Tara na. Tumigil ka. Pagkatapos mo manakit, gusto mong umalis? Tatawag ako ng pulis ngayon. Gagawin kitang walang-wala. Gawin akong walang-wala. Nakakatawa. Tumava ka. Kapag nakulong ka na, ayusin ko ang babaeng ito. Balak ko sanang patawarin ka, pero mukhang tapos na ang pagiging front desk manager mo. Pagkatapos na. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng manager? Maliban sa boss at investor dito. Ako ang hari dito, alam mo? Sana mamaya, ganyan ka pa rin katapang. Hahaha, ay naku. 83, hindi ako naniniwala. Isang maliit na tao lang kayo. Ang makakapagpalaya sa akin sa Cloud Court. 3 minuto, babalik ako. Kanino ka na naman tumatawag? Kuzina uye. Baka naman tagalinis ng kubeta? Sino ang tinatawag mong tagalinis ng kubeta? Ay, Boss Chen, bakit ka nandito? Bala ko sana mag-report sa iyo sa mga susunod na AME. Hindi na kailangan, tinanggal ka na. Ano? Boss Chen, baka itong si Lin Feng ang reklamo sa akin ng masama. Pakinggan mo ako, Boss Chen. Siya ang nanggugulo. Palalayasin ko na siya ngayon. Nagalit ka pa kay Jilin. Tapos ang lakas mo magsalita. Alisin niyo siya. Huvak, Boss Chen, huvak. Isulat niyo si Zhang Qiang sa blacklist ng industriya. Gagawin kong walang mag-employ sa kanya habang buhay. Hindi. Ay, Boss Chen, patawarin mo na ako. Boss Chen. Ito ang lahat ng dokumento ng Low Group. Ngayon, tapos na ang turnover. Sinyan, pinag-isipan namin ni Pamilya ang posisyon ng presidente. Ikaw pa rin ang pinakaangko. Hindi ba't kakapalayas niyo lang sa akin sa posisyon ng Presidente 83? Ano na naman ang balak niyo? Anong balik? Wala namang balak. Sa tingin namin, bata pa si Yiting, kailangan pa niyang magsanay. Sa tingin ko rin, dapat pang matuto si Yiting sa iyo. Mukhang may hidden agenda. Lin Feng, huwag kang makialam sa aming pamilya, Lu. Sabihin mo na, ano ba talaga ang gusto mo? Sinyan, ang proyekto natin sa Cloud Crew. 83 sa tingin ko, kailangan pa nating iligtas. Paano ililigtas?
Naglabas na ng statement ang Cloud Group na tinigil na ang pakikipagtulungan sa Low Group. Ete, ang Cloud Group ay nakipagtulungan sa atin. Dahil siguradong hinangaan nila ang kakayahan mo. Ibibigay namin sa iyo ang posisyon ng presidente. Ikaw na ang bahalang makipag-ugnayan sa Cloud Group para mabawi natin ang proyekto. Naiintindihan ko na. Kayo ang may gulo. Gusto niyo kaming maglinis ng kalat nyo, ayusin ang mga problema. Linfeng, huwag kang magsalita ng kung ano-ano dito. Tama si Lin Feng. Noon, kayo ang nagpapaalis sa akin bilang presidente. Bakit ngayon ay nagbabago ang isip niyo? Linfeng, Tandaan Montag. ikaw ay parte ng pamilya Luo. Noon, ikaw mismo ang nagpapaalis sa akin sa pamilya Luo. Tinagal mo ako sa family tree. Bastos, hindi mo na ba ako kinikilalang head ng pamilya? Wala ka na bang respeto sa akin? Sinyan, bumalik ka na. Tungkol kay Linfeng, pwede naman natin siyang tanggapin bilang asawa mo sa pamilya Luo. Oo, Kuzeng. Ibabalik namin si Linfeng. Bilang team leader ng Luo Corporation, 10K monthly salary. At pumayag na si Lola. Basta makuha mo lang ang proyekto sa Cloud Group. Lahat ng kondisyon ay tatanggapin ko. Pamilya tayo eh. Tumigil kayo. Mula nang palayasin niyo ako sa pamilya Luo. Hindi na tayo pamilya. Ano ang zinasabi Montag? At si Lin Feng. Siya na lang ang pamilya ko ngayon. Luwag sinyan, ano ba ang ginawa ni Linfeng para mabihag ka? Tama na. Hindi ko kayo tutulungan. Alis na tayo. Zandali. Chuyan, bakit ka pumunta sa Luo Corporation? Luo Corporation MO? Hindi mo ba sinabi kanina na wala ka ng kinalaman sa pamilya Luo? Ikaw, Nagkukunwari ka lang pala? Peke lang pala ang pagtanggi mo sa akin noon? Gusto mo ulit masaktan? Ikaf na naman? Bakit andito ka na naman? Walang kwenta? Yung Master Chu, hindi kami ang may gulo sa inyo sa party. Huwag mo kaming pahirapan. Head Luo, hindi ako nandito para manggulo. Nandito ako para makipag-collaborate sa pamilya Luo. Zayuso kabia, Young Master Chu? Siyempre, Young Master Chu, tuloy po kayo. Ano ang plano niyang Master Chu sa pakikipagtulungan sa amin? Hindi ba't binigyan ng Cloud Group ang inyong pamilyang Luo? Ang proyekto sa mall? Kami ng pamilya Chu ang kukuha nito. Talaga? Young Master Chu, tunay kang tagapagligtas ng aming pamilyang Luo. Magano ang balak mong invest, Young Master Chu? hindi ba't 5 bilyon ang invest ng Cloud Group? Ayarin ng pamilya Chu. Bilyon? Nakita MOBA, Luo sinyan? Kahit wala ka, maayos pa rin ang pamilyang Luo. Ang ganda ng aming takbo. Ang bango. umalis ka. Kapag lubusan nang nabili ko ang pamilyang Luo, At wala nang kita kayo ni Lin Feng. ikaw mismo ang magmamakaawa sa akin na tanggapin ka. Kalimutan mo na yan. Hindi mangyayari yon. O sige, bilang kabutihan, babalaan ko kayo. Ang Chuyan na to ay hindi mabuting tao. Hindi siya ganoon kabait. Luok sinyan, mukhang inggit ka lang, no? Sour grapes. Looyiting, talagang tanga ka. Hindi mo ba naisip kung paano sila nagmakaawa? Sa Cloud Group noon, paano nila makukuha ang 5 bilyon? Hindi ko kayo tinatakot, pero matagal nang nagnegosyo ang tatay ko sa kapital. At nakipagkasundo na siya sa isang malaking investor. Hindi lang 5 bilyon, kahit isa zero business pa. Kaya ng pamilya Chu. Kaya pala may bagong tatay na naman ang tatay mo. Ikaf. Hindi ka karapat dapat magpagali sa akin ngayon. Kapag nagkasundo na ang pamilya Chu at Luo. At tipirmahan na ang kontrata. Kailangan namin kayo bilang saksi. Linfeng, kaya Montag ba? Ano nang hindi ko kaya? Kahit anong gawin mo, hindi ka makakatakas. Sa aking palad, Tagay. Lin Feng, nakauwi ka na. sino ito? Ipapakilala ko sa iyo. Siya si Bai Xiaonan. Kaklase ko noong college. Ah, siya pala ang asawa mo. Ang gwapo. Hindi. Dapat bantayan mo ang gwapong asawang yan. Medyo naiinggit na ako, eh. Xiaonan, tigilan mo yan. Sige, luluto muna ako. Teka, may magandang balita si Xiaonan para sa atin. Talaga? Xiaonan, siya ay anak ng White family sa lungsod ng Imperial. Narinig niya ang paghihirap na dulot ng pamilya Chu sa atin. Kaya nagpasya siyang tulungan tayo. Ang pamilya Chu ay hindi lang nakahari sa Haishi. Kahit sa lungsod ng Imperial, sila ay hindi matapat. Gusto kong samantalahin ang pagkakataong makipagtulungan sa pamilya Luo para bigyan sila ng leksyon. Hindi ko naiintindihan ang negosyo, kayo na lang ang mag-usap. Presidente, may ipapagawa po ba kayo? Sige mo sa kauna. Baik Xiaonan.
ang White family in Imperial City. Napakahalata ng pagkakataon ng pagdating niya, baka may masamang balak. Lahat ng impormasyon ko, Aray, nasaktan Montag ako. huwag kang magkunwari, bakit mo ako iniimbestigahan? Nahuli mo ako, sasabihin ko na ang totoo. Sabihin mo, Unang kita pa lang ay umibig na ako sa'yo, kaya ko ginawa ang lahat. Para alamin ang mga hilig mo. ang mga tao ng White family sa Imperial City ay talagang pambihira. Anong pamilya bay, ako lang ay isang babaeng umiibig sa'yo. Huwag kang masyadong magalit, alam kong may gusto ka rin sa akin. Ayaw ko sa babaeng mapaglalang. Kung ayaw mo, bakit ka pumasok sa kwarto ko ng patago? Bakit mo ako tinitignan habang naliligo? Kung malaman ito ni Luotsin yan, magkakaproblema tayo. Sasabihin ko sa'yo, Talagang hindi ka ordinaryong tao. gusto mo palabasin ang katotohanan sa akin. Kuya Linfeng, zino ka talaga? Sasabihin mo ba sa akin? Naniniwala ka bang papatayin kita ngayon din? Kuya Linfeng, kung gagalaw ka, tatanggalin ko ang tuwalya at sisigaw ng panghahalay. Kung makikita tayo sa ganitong sitwasyon, ano kaya ang isipin ni Luotsin yan? Bigyan kita ng isang oras para umalis sa bahay ko. Kung hindi, ay dedeklara ko ang digmaan sa pamilya Bai. Kuya Lifeng, huwag kang magalit, alis na ako. Huling pagkakataon na ito, Linfeng. O Red Charm Twin Peaks. Baka naman. Siya ang Underground Emperor. Linfeng, alam mo naman. May masamang hangarin si Chuyan. Bakit mo pa rin tinanggap ang kanyang imbitasyon? huwag kang mag-alala, ubusin ko ng isang bagsakan. Ang lahat ng taong may masamang balak sa'yo. Linfeng, lalo na kitang hindi. Maintindihan ngayon. Sino ka talaga? Asawa mo ako eh. Mga kasama. Alam na siguro ninyong lahat na ang aming pamilya Chu ay maglalaan ng 5 bilyon para sa proyektong pangnegosyo kasama ang pamilya Luo. Ang Cloud Group ay hindi kayang gawin. Ang pamilya Chu ay kaya. At ang lahat ng narito, basta't miyembro ng Heshi Chamber of Commerce, ay makakabahagi rin sa proyektong ito. Ang galing ng pamilya Chu, talagang ipinagmamalaki ng aming Chamber of Commerce. Ang Cloud Group na yan, isang dayuhang kumpanya, ay naghahari-hayan dito sa Haishi. Hindi namin papayagan. Salamat sa inyong pagdalo, pero may isang tao rito na mukhang hindi sumasang-ayon sa aming pamilya Chu. Zeno? Sinong may lakas ng loob na sumuway kay Ginoong Chu? Ang sumuway sa pamilya Chu ay kalaban naming lahat. Siyempre ito, ang Ice Queen na presidente ng Heshi na si Luotsin yan. At ang kanyang walang kwentang asawa. Presidente Luo, mas mabuti. Ingnan mo ang sitwasyon ngayon. Samantalahin mo na si Ginoong Chu. Ay interesado pa sa iyo, makipaghiwalay ka na. Sa walang kwentang asawa mo. Si Ginoong Chu ay mas veterano. Kaysa sa walang kwenta. Isang grupo ng mga walang kwenta, wala man lang utak na buo. Anong sinasabi mo? Ano? Gusto mong mag-away? Buti na at wala akong dahilan. Para pagtalunan kayo. Ano NG Ingay? Hindi ba ninyo alam kung anong okasyon ito? Sino siya? Siya ang pangulo ng pamilya Chu at presidente rin. Ng Hashi Chamber of Commerce na si Chu Zihao. Yenoy, siya lang. Linfeng, huwag mong maliitin si Presidente Chu. Kapag kumilo siya, ang buong Haishi ay yayanigin. Lene, Tatay, Ngayon ay isang mahalagang araw para sa malaking kooperasyon sa Haishi. huwag na kayong tumayo rito. Pamangkin Xinyan, matagal na tayong hindi nakita. Kamusta po, Tito Chu? Abala ako sa Beijing nitong mga nakaraang taon. Narinig kong nagkaroon kayo ni Chuyan ng hindi pagkakaunawaan. ang inyong pamilya Chu, ang pang-aapi at pangangalakal ng sapilitan ay tinatawag ninyong hindi kasi siya. Hindi mo ba naririnig na nagsasalita ang aking ama? May lakas ka pa ng loob na sumabat? Walang problema. Tandaan mo, hindi ka kasing antas ko. Hindi mo na kailangang pansinin.
Ang pagwawalang bahala ang pinakamatinding pangungutya sa kanila. Ang mga nangyari dati ay mali ni Chuyan. Dinala ko siya rito para humingi ng tawad sa iyo. Dali, humingi kayo ng tawad kay pamangking Xinyan. Xinyan, ako ang may kasalanan dati. Pakiusap, patawarin mo ako. Pamangking Xinyan, hindi mo ba ako bibigyan ng mukha? Anong mukha meron ang pamilya ninyong Chu? Linfeng, huwag nating sasaktan ang pamilya Chu. Kung hindi, tiyak na hindi tayo makakagalaw sa hinaharap. Mahina, sobrang mahina. Ngayong nalinaw na ang lahat, pamangking Xinyan. Makipag-usap ka ng matagal kay Chuyan. Kayong dalawa ay magkasintahan noong bata pa. Halika, Xinyan. Nagsalita na ang aking ama. Akala mo ba may mukha ang pamilya Chu? Hindi ka si Linfeng. Sa harap ng aking ama, may lakas ka ng loob na ako'y saktan? Ano ang masama kung sasaktan kita? Susunduin pa kita. Ama, tawagan mo ang mga tao para patayin siya. Sinaktan niya ang mukha ng pamilya natin. Ang dangal ng pamilya Chu. Walang kwentang bagay, tumahimik ka. Kabataan, huwag masyadong mapuso. Kung hindi mapusok, paano tatawagin kabataan? Ihatid muna si Chuyan sa ospital. Gusto kong makita. Anong karapatan niyang maging bastos? Tigil. Sino ang nagpahintulot sa inyong umalis? Linfeng, nakabaliw ka na ba? Siya si Chu Zihawa. Huwag kang mag-alala, may alam ako sa ginagawa ko. Bata, sa tingin ko wala ka ng hangganan sa pagiging bastos. Alam mo ba ang kapalaran ng mga sumasalungat sa pamilya namin? Alam ko. Ang pamilya ninyong Chu, hindi ba't nananakit ng mga bata? Tapos ang matatanda ang maghihiganti. Hoy, sabihin mo nga. Kung sasaktan kita, ang peking mabuting tao, kukuhain mo ba ang iyong ama? Wala sa libingan para turuan ako. Ikaf. Linfeng, gusto mo bang sirain ang relasyon ng pamilya Chu? Et S.A. Amin? Ang inyong dalawang pamilya ng mga payaso, hindi karapat-dapat na pagtuunan ko. Panginoong Chu, nakita mo na. Si Linfeng ang gumagawa nito para kay Luxinyan, upang mabawi ang posisyon bilang presidente. Wala kaming kinalaman dito. Ngayon ay araw ng ating magandang pakikipagtulungan. Ayaw naming pahirapan ang pamilya ninyong Luo. Salamat, Panginoong Chu. Pero si Linfeng, siya pa rin ay tao ng inyong Luo Corporation. Kung hindi maayos ang isyong ito. Tapos na ang ating partnership. Linfeng, walang kwenta ka. Lumuhod ka na at humingi ng tawad kay iyong Master Chu. Tang mo, ang bilis mong lumuhod kaysa mag-isip. Linfeng, wala kang takas sa sitwasyong ito. Humiling ka ng tawad sa pamilya Chu at makipag-divorce kay Xinyan. Lumabas ka sa pamilya Luo. Huling pagkakataon mo na to. Huwag kang magpakatin. Nakikita, Montag? Sa mga taong hindi kapareho ng ating estado, hindi na natin kailangan gumawa ng paraan. Natutunan ko na. Linfeng, ako mismo ang nasa harap mo. Ang dami kong napagdaanan. Lumuhod ka at magpakumbaba. Naisip mo na ba? Dapat matuto kang yumuko ang mga kabataan. Nababaliw ka na, Linfeng. Ang ibig kong sabihin, walang kwentang awayin ang mga bata. Mas masaya ang bubugin ang tulad mong hambog na matandang aso. Yun ang masaya. Ngayon, walang makakalabas sa piging. Kung wala ang utos ko. Ako si Kusihaw. Ilang taon na akong hindi nagagalit. Ngayon, sa harap ng lahat ng negosyante sa Haishi, ipakita sa inyo ang hinaan ng kalasaan sa pamilya. Sige na. Ano PA ang hinihintay niyo? Gumalaf kayo. Sino ang mga has na hawakan ang aking Panginoon? Muli na po ang inyong lingkod. Tatawagin ninyo ako, Panginoon. Isang grupo lang ng mga basura, okay lang. Zenoka? Ang lakas ng loob mong gambalain ang piging ng pamilya Chu. PA, nakita ka una yang babeng naka, leather pants. Parang galing SA Sindikato. Mas madali pala. Binibini, saang grupo ka nabibilang? King Beng? Black Snake? Xuan Wang? Ako ay mula sa Dragon Tooth. Narinig mo na? Dragon Tooth? Bala SA Haishi o SA Provincial Capital yan. Galing SA Imperial Capital? Mga basurang tao ng pamilya Chu, hindi na importante kung narinig nyo man o hindi. Ano ang ibig mong sabihin? Dahil ngayon na ang araw ng pagbagsak ng inyong pamilya Chu. Panginoon, paano po natin ito pakikitunguhan? Huwag magmadali, may isa pang magandang palabas. Una, i-freeze muna ang lahat ng assets ng pamilya Chu. Siege. Ipinagbibigay alam, Panginoon, na freeze na po ang lahat ng assets ng pamilya Chu. Ang aking assets. Linfeng, Zenoka talaga?
Hindi mo karapat dapat malaman ang aking pagkatao. Tawagin mo na ang taong nasa likod mo. Kung ganun ang gusto ni Kuya Lin Feng na makita ako, wala akong choice kundi magpakita. Baik si Onan. Ikaw pala, Linfeng, kahit di ikaw alam kung sino ka. Pero kapag ininsulto mo ang pamilya Bai ng kapital, kahit Diyos di ka may liligtas. ang pamilya Bai ng kapital. Paano ka naging miyembro ng pamilya Bai? Gusto ni Lin Feng na i-freeze ang assets ng pamilya Chu. Tanungin mo muna kung papayag ako, si Bai Xiaonan. Mga isa-zero pamilya na sa kapital ang winasak ko. Ano lang ang pamilya Bai para sa akin? Subukan natin. Mag-invest ng 1 bilyon sa pamilya Chu, iyon freeze. Opo. Tatay, babangon na ang pamilya natin. Linfeng, basta't may suporta ng pamilya Bai, hindi mo kami mapapabagsak habang buhay. Ginoong Lin, kung pinapapatay niya ang pamilya Chu, di sila makakaligtas sa gabi na to. Presidente Hong Luo, huwag kang masyadong mapang-api. Hong Luo Lengmai, kayo pala. Kilala Montag kami, Miss Bai? Akala mo ba talagang interesado ang pamilya Bai? Sa maliit na pamilyang Chu, pumunta ako sa Haishi para lang. Ma-expose ang Cloud Peak Group at mga nasa likod ninyo. Cloud Peak Group, mga nasa likod. Grabe ang ginulo natin, grabe. Parang nabutas natin ang langit eh. Ate, bakit pa tayo nagpapaikuti ko? Gugupitin ko na lang ang lalamunan niya. Mas importante ang task ng amo. Opo, dagdagan ng 30 bilyon. Pigilan ang assets ng pamilya Chu. Opo. Hong Luo, sasabihin ko na sayo. Naimbestigahan ko na ang total assets ng Cloud Peak Group. Hindi lalampas ng 100 bilyon. Kaya, tataasan ko ng hindi nyo kayang pantayan. Bahala ka, ang amo mong underground emperor. Noon sinira ang aming genealogy, ngayon makikita niya. Ang pagbagsak ng Cloud Peak Group. Bakit mo ako tinitingnan? Kung akala ng pamilya, ay ako ang underground emperor. Ano kinalaman ka o diyan? Tingnan natin hanggang kailan ka magpapanggap. Dagdagan ng 100 bilyon. Babasakin ka o ang Cloud Peak Group. Opo. Eight, 10 plus years pa lang ang Cloud Peak Group. Di kakayanin ang daang taong pamilya Bai. Bahala na. Basta't utos NGA mo, kahit maubos ang Cloud Group, ano ba? Ilagay lahat ng assets ng Cloud Group, isugal mo. Parang laban ng mga Diyos ito, Sandali lang. Pasensya na Marlene, ang Cloud Group ay kaya lang. Ito ang maksimum na kaya namin. Kayong magkapatid, ginawa niyo to para sa akin. Sobrang kontento na ako na bahala sa natitira. Lin Feng, sa wakas lumabas ka rin. Yung galit noon, babayaran Montag ngayon. Hindi naman tungkol sa galit, gusto ko lang bigyan ng pamasahe ang mga tauhan ko. Kahit ikaw pa ang underground emperor, hindi mo masasabing. Pamasahe lang ang 100 bilyon, di ba? Si Lin Feng pala ang underground emperor. Underground emperor, ako pala'y nanginsulto SA. Pangalawang pinakamagaling na hitman sa mundo ng ilang bises. Lin Feng. Bayaw, kahabagan mo ako. Patawarin mo na ako. Underground emperor, kahabagan. 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 Lin Feng. Ikaw pala yung walang awang. Underground Emperor. Mahal, huwag kang maniwala sa kanila. Paano ako magiging underground emperor? Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Ayaf pang aminin. Isang duwag ka pala. Saan napunta yung tapang mo? Nung winasak mo ang aming lahi. Ang daldal mo. Lutsin yan, naniniwala ka pa ba sa kanya? Siya ay isang tuzo at masamang underground emperor. Lin Feng, sabihin mo ang totoo. Huwag mo na akong lokohin pa. Mahal, pagkatapos ng problemang to, sasabihin ko na lahat ng sikreto ko. Lin Feng, naniniwala ako sa'yo. Tanggang in love. Tanga. Hindi kita dapat pinapansin. Pero sobrang galit na ako sa'yo. May 100 bilyon dito. Ngayon, lulunurin ko lahat ng assets ng White Family, gets mo? Niras arch kauna ang underground emperor.
Ito na ang huling 100 bilyon mo. Dagdagan mo pa ng 100 bilyon. Tingnan natin kung kaya niya. Ang galing ng bata. Underground Emperor. Ngayon ipapakita ko sa'yo ang kapalit ng panggagago sa White Family. Mahal, nasa iyo lahat ng pera ko. Bigyan mo ako ng barya para magastos. Kailan ba ako nang hingi ng pera sa'yo? Ito yon. Hindi ba't regalo mo to sa akin bilang anibersaryo? At susi din yan sa aking kayamanan. Pera-pera lang yan. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung sino ang tunay na mayaman. Buksan mo. Gaano karaming pera ang kasya sa malaking kahon na to? Kahit ginto pa yan, hindi sapat. Sapat na ba? Black Crystal Supreme Card. Ito ang Supreme Card na inilabas ng International Bank. Bawat card, kailangang magdeposito ng hindi bababa sa 100 bilyon. Sapat na ba ang mga ito? Sobra-sobra na po, amo. Teka. Kung may panganib na mahayag ang identidad, samantalahin na rin natin. Nalinisin ang pamilya Bay. Paiksyaonan, ano ba ang ginawa Montag? Ang aming negosyo sa buong mundo ay na-freeze ng International Joint Task Force. Ano, lolo? Sinunod ko lang ang utos mo. Nalabanan ang Underground Emperor. Huwag ka nang magdaldalan kahit anong paan. Ayusin mo agad ang problema. Lolo. Hindi ikaw ang Underground Emperor. Sino ka talaga? Hindi mo karapat dapat malaman ang aking identidad. Baiksyaonan, ano ang balak mo? Sabihin mo ang identidad mo at alisin agad ang freeze sa pamilya Bay. Kung hindi, papatayin ko siya. Baiksyaonan. Isipin mo, sino ba ang may kakayahang kumilos sa International Joint Task Force? At wasakin ang pamilya Bay sa isang salita. Ikaw ba ang dakilang tao? Hindi possible ang dakilang tao. Ay matagal nang hindi sumasali sa mga gulo. Dragon Tooth Mercenary Group, nagpupugay sa dakilang Panginoon. Ang emperador ay gumawa ng maraming kasamaan, pinatay ko na siya. Ang pamilya Bay sa Imperial City, Baiksyaonan, nagpupugay sa Dragon Tooth Panginoon. Walang malay ang maliit na ito. Patawarin mo ako, Panginoon. Maliban sa pamilya Chu, umalis na kayong lahat. Linfeng, hindi Dragon Tooth Panginoon. Pakiusap, kahabagan mo ako. Hindi ko nakilala ang iyong kadakilaan. Pakiusap, kahabagan mo ako. Linfeng, pwede mo ba akong tulungan? Huwag ka nang maglaro. Mahal, katatapos ko lang mangalap ng ebidensya ng krimen ng pamilya Chu. Pinapasok ko na silang lahat, hindi ba pwedeng magpahinga muna ako? Hindi pwede, mayaman ka naman eh. Gusto ko maging presidente. Sige, bibigyan kita ng 10 kumpanya. At ikaw, gusto kitang maging bodyguard ko. Ako, isang Dragon Tooth Master, magiging bodyguard mo. Magkano ang ibabayad mo sa akin? Eh di 500 piso higit sa dati. 3,500 piso isang buwan. Ang liit naman. Anong haka dyan? Gagawin mo o hindi? Siyempre, susundin ko ang hiling ng asawa ko. Pero bago kumain, may isa pa akong dapat gawin. Ano iyon? Siyempre, gumawa ng maliit na linfeng. Para magmana ng posisyon mong presidente. Ikaw manyakis ka.